Good morning po sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Oo. Sige nga, Secretary, para lang po malinaw kasi medyo nalilito kami ni Masi. Tama po ba? Kasi kahapon ang sinasabi ni DFA Undersecretary Maria Austria, 100 Philippine registered vessels ang meron, pero dalawa lang daw po yung dumadaan dun sa conflict area na malapit sa Strait of Hormuz. Tama po ba yung detalye na yon? Okay. Konteksto lang natin kasi ang isang tripulanteng Pilipino pwedeng sumakay sa Philippine registered vessel, ship, or non-Philippine registered ship. Mm-mm. At karamihan ng mga Pilipino nasa non-Philippine registered ship, kaya nga global ang Pinoy, di ba? Tama, tama. Kaya nandiyan dyan ng mga Japanese ships, Norwegian ships, iba pang Greek, iba-iba pang mga nationalities. Ngayon, yun ang konteksto kaya ang ni Undersecretary Austria na kasi ang usapan sa pagkakaunawa ko ng usapan ng ating Secretary of Foreign Affairs Tess Lazaro at ng Iranian Foreign Minister ay tatlong bagay, di ba? Yung mga barkong papuntang Pilipinas na magdadala ng crudo o energy supplies. Mm-mm. Pangalawa, Philippine registered ships. Pangatlo, ships with Filipino seafarers. Mm-mm. Mm-mm. So, Ang kinikwento ang binabanggit ni Yusek Austria kahapon, yung pangalawa, yung Philippine registered ships in coordination with Marina. Pero kung pakikinggan niyo siya, ang sabi niya, yung pangatlong category, yung ships with Filipino seafarers, regardless of flag or registry, Oo. yun nakikipag-ugnayan sila sa amin. At Oo, kasalukuyan oo. nagbibigay kami ng impormasyon sa kanila tungkol dito. Oo. Sek, kamusta? Sa latest monitoring nyo, kasi nga real-time yung tracking ninyo na bago po ba yung bilang ng mga Pinoy seafarers na stuck ngayon dyan sa Persian Gulf? Kung titingnan natin ang Persian Gulf, higit kumulang mga 5,600 ang nando doon. Tapos kung idadagdag ang Gulf of Oman, aabot na mga halos 7,000. Magkatabi kasing body of water yun, nalagitnaan ng Strait of Hormuz. So, pero yung mga nasa Persian Gulf, around 5,600 and around 530 ships. Okay. So, Kaya, tuloy naman po ang ugnayan ninyo dito sa mga shipping vessels na ito, nasakay ito pong ating mga tripulanting Pinoy. Ano daw po ang balita? Kailan daw po sila safely makakadaan kundi man sa Strait of Hormuz, or plano po ba umikot na lang sa iba pang ruta? wala na ibang pag-iikutan kasi Yun lang. enclosed body of water ang Persian Gulf. Mhm. Merong mga naibababa sa Saudi, pero kailangan may replacement crew. Hindi naman tayo pumapayag na Pilipino rin ang replacement crew. So, ang sinasagawa natin is patuloy lang yung ating pagmamanman ng sitwasyon. Since day one naman ito, inatasan na tayo ng Pangulo na manmanan ng sitwasyon ng mga seafarers sa Gulf. Kung saan yung food and water supplies, yun ang pinakamahalaga. Oo. Kasi nasa barko sila ngayon. Yes, At opo. meron pa silang patuloy na responsibilidad na pagganahin, i-operate yung barko. Kahit ba nakaangkurahe yan o nakadaong, ay kailangan manmanan pa rin nila, alagaan, linisin, siguraduhin yung tinatawag na seaworthy yung barko. Okay. So nandun lang sila sa barko. Kaya since day one, nakikipagpulong tayo, Zoom meetings, face-to-face meetings with 200 plus manning agencies para manmanan ang sitwasyon nila. May mga ulat sila at they assured us, all of them assured us that the necessary supplies will be given to the crew on board. Kaya patuloy lang ang pagmamanman natin sitwasyon until sila'y makalabas ng Persian Gulf. At ito na nga yung agreement between the Philippines and Iran na kailangan na nasa stage na tayo ng pagpapatupad. Oo. Secretary, ilang araw na po silang stuck dyan? Well, titignan natin yung mula nung February 28, di ba? So, more than 40 days. 39th day kahapon simula nung magsimula yung gulo. Mga ganun, more than a month na po. Yes. Oo. Yung supply... Kamusta Ang yung... talagang, Sige po. yung supply, yun nga yung binabanggit ko kanina. So, meron namang steady supply of food and water. Of course, ang tripulante, sanay na yan lumagi sa barko, di ba? Yes, opo. Umaabot nga ng buwan.
Pero Oo. kakaiba lang ito kasi nandun sila sa Persian Gulf kung saan kaharap nila ang Iranian coastline. Oo. Pero nandoon lang sila lahat. Wala namang panganib in the sense that inaatake ng Iran yung mga barko. Wala naman tayong nakikitang ganun. Ang kailangan lang talagang makalabas sila. Kaya't tayo ay kinakausap din natin yung ilang mga family members to assure them na sila naman ay safe on board, still carrying out their functions, and basta minomonitor lang natin na may food and water supply sila. Pangalawa pa pala natin minomonitor yung mga entitlements contractual. According to the contract, ang maganda sa kontrata ng seafarer, hindi sa kanya lahat napupunta yung sweldo niya. 80% of Yes. the sweldo of a seafarer goes straight to the family. Tama po yan. Yan ang 20% lang sa kagandahan. kanila. Mm-mm. Oo, kaya nakakasiguro tayo na habang sinasabi natin 5,600 ang stranded, 5,600 families pa rin ang nakakapagpatuloy na makatanggap ng kanilang contractual entitlement. Oo, tama po yung impormasyon na yan na naibigay ninyo. But more than that, syempre yung ang iniisip malamang nito ng pamilya, yung safety nga po nitong mga asawa nila na nandyan ngayon sa Persian Gulf. Sir, may internet connection pa po ba ang karamihan po sa mga vessels natin doon? Nakikipag-ugnayan naman sila doon sa mga pamilya nila? Magandang punto yan. Isang instruction natin binigay, strong internet connection. At ito na rin nga yung ginagawa ng mga ship owners. They ensure na malakas yung Wi-Fi connection. Pero sa pakikipag-ugnayan nyo po dito sa mga Pinoy seafarers na ito, are there Pinoy seafarers na gusto ng talagang makauwi na? Kumbaga kung makadaan sila doon, hindi na ulit sasampa ng barko? May mga ganun po bang balita? Well, of course, lahat sila gusto makaalis ng Persian Gulf. Everybody, no? Kasi hindi pa karaniwan yung trap sila doon. Kasi nandun sila para mag-pick up ng crudo Yes. ng di ba? Oo, oo. At kung Qatar yan, then liquefied natural gas. So dapat makaluwas sila doon, di ba? Mula doon. Kaya't yun ang number one na sinasabi nila sa amin aside from the food and water supplies. Pero yun nga, yun naman ang na-work out ni SecTes with the Iranian side. And at harinawa ay maipatupad na natin ito. So ongoing, ang ginagawa natin ngayon, nagbibigay tayo ng impormasyon doon sa mga ships. Oo, basta ang kasiguraduhan po, ang sigurado po tayo dito, Secretary, walang panganib ng missile attack o anumang pag-atake from Iran dito po sa mga vessels na naipit po dyan sa Persian Gulf. Maliban na lamang sa yung inatake noong mga 4 weeks ago, yung tugboat kung saan nawawala yung isa pa nating tripulante, sa Strait of Hormuz mismo ito. Hindi sa Persian Gulf or sa Gulf of Oman kasi nasa gitna ng Persian Gulf and Gulf of Oman yung Strait of Hormuz. Pero yung mga nasa Persian Gulf, wala tayong nakikitang anumang sign na may pangamba, na may threat na sila, may banta na sila ay aatakihin ng Iran. Pero yun lang talaga. They just need to get themselves out of there. Number one, Safely. for their Oo. safety. Number two, yung kanilang, di ba, yung malaking issue ng supply ng crudo sa pandaigdigan. Yes. Secretary, magandang umaga po, si Maricel po ito. Sec, Maricel. as we speak, bukas na po ba talaga ang Strait of Hormuz at nakakadaan na rin po ba talaga yung mga vessels doon? Dahil may natatanggap po kami na impormasyon na hindi pa rin daw makadaan freely yung mga barko doon. Limitado pa rin. Yung ulat Oo. sa amin ng mga ship owners, limitado, tsaka meron pa rin, kumbaga, ano ba tawag dyan, yung bang scrutiny or titingin, pagsusuri ng Iranian authorities bago makadaan dun. Kaya ito yung nagiging tunggalian, di ba? Ng mga nagtutunggali. Ayoko nang magbigay detalye, hindi naman ako political security expert. But may sarili ako opinion yan dyan siyempre, pero I will leave it to the political security experts. But sa ngayon, talagang limitado pa rin yung nakakadaan. Yun lang ang tanong. Opo. So, ito pong mga na-stranded natin na mga seafarers, yung mga barko na sinasakyan nila, can we say na medyo umusad na
para makaalis doon or stranded pa rin silang kasalukuyan? Nakastuck pa rin sila? Yung seafarers, Opo. yes, nandun pa rin sila sa Persian Gulf. Pero we have to visualize the situation. They are on board their respective ships. Yes, yes. So, Mm-mm. kasi pag sinabing stranded, parang sila ay nakatiwangwang at may direct risk sa kanilang buhay, exposed sila to the elements. Hindi naman ganon. They are in their Opo. ships. The ships are running. May sariling appropriate living and working conditions on board. May international standards dyan. Pati sa tulugan. Sa bawat grupo. So, hindi naman natin masasabing nasa hindi sila komportableng sitwasyon. However, yun nga talaga. Opo. Their ships are trapped. They could not leave the Strait of Hormuz, the Persian Gulf, because of the limitation ng exit via the Strait of Hormuz. Sec, isa pa po, pakilinaw nga rin po ito. May mga lumalabas kasing news articles about deployment ban sa Middle East. Pakipaliwanag nga, meron bang ganon? Parang hindi ko naman narinig sa inyo yun. Wala naman tayong deployment ban kasi nga walang alert level. Yun kasi na may alert level. Yung alert level 1, precautionary phase, yan, ang banta ay hindi kasing tindi pero mag-ingat. Restriction phase, meron ng mga alert level 2, pagbabawal sa movements kasi meron ng mas mataas na banta. Alert level 3, yan ang matindi na. Voluntary repatriation phase na. Tumitindi na ang sitwasyon. Dapat na magsiuwi na voluntary basis. Pero highest is mandatory repatriation phase. That's alert level 4. Okay. Ay kahit alert level 1, hindi po nakapataw. Ayun. So, ang deployment ban will kick in sa alert level 2. Kahit alert level 1 po ay hindi nakapataw. Ayun. Pero, meron pa po ba tayong mga inaasahan na mga chartered flights na pabalik dito sa Yes, Pilipinas meron pa for rin. the repatriation? Chartered flight number 8 is coming in on Saturday. Meron tayong ngayon through commercial flights out of Bahrain and Kuwait. Meron tayong higit kumulang mga 200 na darating. Ngayong umaga, kaya papunta ako sa airport ngayon. Ngayong umaga. Opo. So, ilan pa po yung ine-expect natin na babalik anytime soon, bukod po dun sa ngayong umaga? Ang ine-expect natin, at least yung repatriation ready will be around, in the neighborhood of around 2,200. 2,200. And ilang mga flights pa po ito, sir? Ang flights natin, mahirap tansyahin kasi kung commercial flight, depende sa reservations na binibigay, open seat. Pero kung charter flights ang pinag-uusapan, kung saan nakaka-board tayo ng up to 350 passengers, Filipinos, ako, ang tingin ko, may dalawang ang padating this weekend. Kung hindi mag-improve ang sitwasyon, kung halimbawa ang ceasefire ay hindi mag-hold at nagdadasal naman tayong lahat na mag-hold ang 2-week ceasefire, ay meron pa yung madadagdagan mga 2-3 pa. Pero mahirap kasi sabihin, di ba? Mahirap i-target yung ilang pang flights, ilang pang anong date. Yes, we understand that, sir. Definitely, but this is what is sure. We will continue the repatriation process. Kasi kung maalala nyo, since October 7, 2023, nagre-repatriate na tayo eh. Opo. Magkakaugnay lahat itong mga nangyayari na ito mula pa noong October 7, 2023, yung paglusob ng Hamas sa Israel. At mula September, bago noong February 28, mga 3,500 na yung nalikas natin eh. So, dadagdag mo pa dyan yung 4,000 nalikas natin. So, mula October 7, 2023 ay abot na ng halos 8,000 ang nailikas natin. Opo. So, bukod po dito sa naka-ready na 2,200 for repatriation, tingin ba natin, sir, madadagdagan pa yung mga OFWs o yung mga Filipino workers na gusto pang magpa-repatriate, ayaw na magstay sa Middle East? Yes, ako sa tingin ko, yes. Lalo na kung hindi humupa ang sitwasyon. Oo. Kasi
ang isang napansin namin, habang nakikita ng mga kababayan natin na umaandar ito patuloy ang mga charter flights, lalo silang naiingganyong naglalakas loob ng umuwi. Kasi talaga naman yung mga kwento ng mga nanunumbalik, marami na rin silang pinagdaanan na ang number one na pinagdadaanan nila sleepless night. Kahit si Presidente nakadinig ng maraming kwento dyan nung siya'y sumalubong sa mga nanunumbalik. Oo. Ang pangalawa ay yung nakakadinig sila na sa tainga nila at sa pakiramdam nila kasi yumayanig ang lupa at gusali. Oo. At yung mga bata rin yan. Kaya nung tinanong ako minsan na kung anong dahilan ba't umuwi mga OFWs, I would say one of the big reasons is their children. About 1/3 ng mga naiuwi natin ay mga bata. Opo, oo. Nakita nga po namin yan sa Villamor, Secretary. Doon po sa mga bansa sa Middle East, saan po yung nakikita natin na pinakamaraming nais na umalis? Well, UAE dahil sa volume. There are 1 million OFWs in the UAE and their family. UAE, I see. Okay. Sir, Not even close yung iba. Kuwait is around 200,000 plus. Bahrain around 30, 40. Qatar around 200 also. Kahit i-combine mo pa yung Kuwait, Bahrain, Qatar, mas malaki pa rin ang marami pa UAE. rin talaga sa UAE. Pero kamusta na po yung ating mga na-repatriate na mga kababayan na nagstay dito sa sa Kabayan Hotel? Eto sila po yung mga taga Visayas, Mindanao, di po ba? Meron pa po bang naiwan doon or naibalik na po ba sila doon sa mga bahay-bahay nila? Yun naman ang system ng OWA. Sila ay pinasustay muna doon sa Kabayan Hotel at pinakikita yung serbisyo at nandun yung pananatili until lumipad sila sa kanilang domestic flight. So meron pa rin po doon. Nakastay pa rin. Okay. Yes. Pagkakada may dating may nagsistay doon kasi yung sistema ng OWA, doon nila binipilit yung Visayas, Mindanao, yung mga walang sundo ba at kailangan ng tulong sa flight pabalik. Secretary, makikibalita na rin po kami kung ano na po ang update doon sa Pinay na pangalawang Pinay na po ito na nasawi dahil po dyan sa gulo. Yes, tayo nakikiramay sa kanyang pamilya. Siya ay hindi OFW, kasal siya sa Israeli. Opo. Kaya ngayon ang DFA, SecTest, and Ambassador Eileen sa Tel Aviv ay sinasaayos yung pagpapauwi in coordination with the Israeli government. So, papasalamat din tayo sa Israeli government. Opo. Sir, pwede ba kaming makahingi ng background? Kung hindi man po yung identity nitong Pinay na ito, taga saan po ba siya dito sa Pilipinas? Nakausap na rin po ba yung kanyang pamilya na naiwan dito sa ating bansa? Yes, ang DFA ang nakikipag-ugnayan sa kanya at tayo naman din ay nakahandang tumulong at sumuporta sa DFA sa larangan na ito sa pagtulong sa pamilya. Okay. Pero malinaw po yung plano, ibabalik po ang kanyang mga labi dito sa Pilipinas. Although yun po yung kanyang asawa magstay doon sa Israel. Kasama po yun sa mga nasawi, hindi po ba? Hindi na natin alam yun kung anong kapasyahan ng pamilya. Actually, hindi rin natin alam kung ano ang magiging desisyon sa pag-uwi. Tama ka, may kapasyahan pang kailangang isagawa dyan. Opo. Secretary, meron din pong mga Pinoy na hindi na po natuloy yung kanilang paglipad papunta po ng gitnang silangan. Ano pong tulong sa ngayon ang naibigay na una sa mga na-repatriate na dito sa Pilipinas at yung mga hindi na po nakapunta ng Middle East para po magtrabaho? Yung na-repatriate, higit kumulang, may financial assistance bago mag-board ng eroplano doon. May financial assistance paglapag dito ang DMW o sa kanila. Nandiyan pa ang DSWD, SecRec, meron ding ang DOH, yung medical at psychosocial counseling. Office of the President, nasa mga pagsasalubong din, nagbibigay rin ng assistance. And then, of course, yung employment and livelihood assistance. So sa employment side, sina-job matching natin sila. Inaalam natin yung profiles nila, skill sets nila. Tapos tayo ay naglalatag ng mga job orders para sa kanila sa ibang lugar, Asia, Europe, America, sa Africa. And then merong livelihood. So yung
malaking job livelihood fair sa Quezon City nung Lunes. I think nandoon din kayo. Ay nandoon ng BPI, ang TESDA. Andun si Sexani Angara para sa mga guro. Kasi meron mga licensed teachers na nanunumbalik. Kaya yun, meron tayong pagtulong din na binibigay sa kanila. Oo. Ngayon, teka, yung papalis naman, yung paalis na hindi makaalis, kung maalala nyo, yung mga unang araw nung Sigalot, kami ni Admin PY nasa airport. Ang ginagawa namin doon, inaabangan namin yung mga na-cancel ang flight, di makaalis, kailangan ng tulong sa rebooking. Kasi nga, kung transit lang ang Dubai o Doha, pwede naman sa ibang lugar. Hindi naman yun ang final destination. Pero, tinutulungan natin di makaalis, tinulungan ng OWA na mai-hotel muna sila, tapos ilipad sa kanilang provinces. Ibalik muna sa kanilang mga probinsya. At tayo naman ay tumutulong din sa kanila in terms of yung pag-antabay doon sa pagbukas ng mga merkado. Wala naman kasing deployment ban, pero at the same time pinapayuhan din natin sila kung talaga may pupuntahan silang trabaho kasi galing ako sa Middle East at nakita ko doon na meron din mga sektor na apektado. Yung hotels, hospitality sector, transport and events management, mga ganyang sektor, even construction. Pero kaya patayuhan natin sila kung walang pupuntahan, huwag muna magpatuloy. At meron naman tayong assistance din na maaaring ibigay sa kanila. Pero kagaya ng ugnayan namin sa inyo nung nakaraan ni Manong Ted, tama po, Secretary, mas marami pa rin ang pinipili na manatili po sa Middle East ngayon para maghanap buhay. Yes. Marami kasi nakikita naman natin, una, wala namang mandatory repatriation at nakikita naman natin, di ba, na protektado sa news everyday. Nakikita natin yung missile interception sa mga bansa. However, kailangan pa rin talaga mag-ingat, huwag lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan kasi yung sa missile interception, nakadinig din ako malakas para din siya nagland sa lupa pero sa ere nagputukan at bumabagsak yung debris or shrapnel or fragments or projectiles. At yun, parang bala yun. Pag fragment yun kasi pira-piraso ng missile na na-intercept, parang bala yun na naglalaan sa lupa. So, yun, may panganib pa rin, may pangamba pa rin. Pero still, nakikita natin yung air defenses, di ba? Military defenses ng mga host countries at napakalaking bagay po nun. Yung mga military defenses ng mga Gulf states nagbigay ng protection sa ating mga OFWs. Kaya nagpapasalamat din tayo sa host countries. At sinabi din nga ni Pangulo, di ba? Mabutit maganda ang ugnayan natin with those countries. Oo. Secretary, last na lang po, tama po ba humihingi ng bilyong piso ang DMW para po sa repatriation pa rin at assistance efforts na ibibigay po natin dito sa ating mga kababayang OFW? Sa ngayon po, kamusta ang pondo? May natitira pa po ba at napagbigyan na po ba kayo dito sa inyong hiling? Yes. Ang Pangulo nag-aproba ng 800 million na i-release namin na papasalamat tayo kay Pangulo. But of course, ang tanong kasi doon sa hearing, konteksto ng parang bayanihan free legislation nga na tatagal pa ang pinagdadaanan natin ngayong crisis. Kaya syempre, ang projection natin ay, ang premise doon, konteksto ay tatagal pa. Kaya yun, sinabi natin na 7.3 billion which is charter flights, commercial flight bookings, transport, at saka financial assistance. Doon sa mga nawalan ng trabaho, nagkaroon ng work reduction, work disruption na tinatawag dahil nga naapektuhan yung kanilang trabaho. So tama po, 7.3 billion pesos ang hiling nyo pero sa ngayon ang approve pa lang po ay 800 million pesos? Hindi kasi yung 800 million para sa ngayon yun. Oo. Yung 7.3, ang konteksto nun kung tatagal. Kung tatagal pa. Kakayanin sa ngayon. Pero ito pong napagbigyan. Pang buong taon yun. Oo. Ito pong 800 million pesos sa tansya ninyo, Secretary, mga ilang buwan po ito nagagamitin ng DMW sa dami rin po syempre ng tinutulungan nating mga OFWs? Well, sa ngayon, kung matatapos na yung Sigalot, ay magkakasya pa yan sa buong taon. Kaya lang, yun nga, ongoing ito, hindi natin alam kung kailan hihinto. Kaya nga, binanggit na rin natin na kung ito ay magpapatuloy,
kailangan ng more charter flight, ay kakailanganin natin ng Dagdag pondo. dagdag pondo. Opo. Secretary, Kasi nag-2 week ceasefire, di ba? Nag-2 week ceasefire. So, Opo. kung mag-hold yung ceasefire ay magiging sapat yung 800 million. However, kung magpatuloy itong sitwasyon, ayun na nga, kakailanganin dagdag pondo. Sige, we're hoping hindi na po magpatuloy. Pero kami po yung nagpapasalamat kasi buong araw kayo na nasa kamera kahapon pero napagbigyan nyo pa rin po yung hiling namin para sa isang panayam. Maraming salamat po, Secretary. Maraming salamat, DJ at Maricel. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po ang Secretary po ng Department of Migrant Workers, Sir. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa